The Lord God which gathered the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others with him, beside those that are gathered unto him. All ye beasts of the field, come to devour, yea, all ye beasts in the forest. They watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, they are greedy dogs, which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, every one for his gain from his quarter. Say all, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant. Ulitin ko lang po dito sa bandang 7. Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for people. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga pasalita, Panginoon. I pray, kayo po ay magturo sa amin, Panginoon, dahil ng matutunan. Chapter nito, Lord, maraming salamat sa bawat isa. Nandito, Panginoon. At nagdi-desire na matuto, Panginoon, i-apply sa aming buhay. Itong lesson namin ngayon ay medyo generic, Panginoon. At paggamit-gamit din, Panginoon. I pray na matutunan namin to, Lord. Even yung mga derivatives pa ng lesson namin ngayon. Kailangan po, Lord, again, magpalain nyo ng bawat isa. At kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa lahat. As usual, daanan po natin, pasadaan natin yung mga 4 chapters, no? For the last, sa Isaiah 52, Publish Peace and Salvation, God Reigns. Yung po yung title niyan. Of course, ang topic doon yung tayo, mga soul winner or basically, mga soul winning church. No? So, dapat alam ng tao na yung kaligtasan ng Panginoon. Mamaya, madaanan din natin dito sa first part. Itong chapter na to, 3 part to eh. Anyway, Isaiah 53, esteemed, stricken, smitten, and afflicted. Of course, the famous chapters, Isaiah. Kung saan malinaw na dinidescribe si Jesus, especially ang kanyang suffering for us. Okay? Then, chapter 54, heritage of the servants of the Lord. Ito naman yung mga parang para sa mga lingkod ng Diyos. Ito yung mamanahin natin kung naglilingkod ka ng tapat sa Diyos. So, naging encouragement nawa sa atin yun. Mga tayong natakil. And then last week, the word of God shall accomplish and prosper. Isaiah 55, of course, yun din yung medyo sikat na verse. Sa Isaiah 55, yung tubig daw, ang salita ng Diyos parang tubig na of course, or snow or tubig, na pag lumabas sa Kanya, hindi yun babalik na walang kwenta, walang kabuluhan. Ibig sabihin, may ma-accomplish siya. So, ganun po yung ating, ako bilang sa 7 years na nga tayo, no? So, okay, bisan na pag bagong preacher ka, parang exciting. Exciting pa rin naman, pero mas lalo dati. Pero habang tumatagal, dumating at dumating yung yung kasawa din. Of course, naririnig nyo yan. Pag nakikita ko kayo, naitingnan ko kayo, natututo naman ba? I hope. So yun, kaya excited pa rin naman. Ngayon, pag nakita nyo ako mag-preach na ganito na lang, hanggang matapos, na ako nun, nangihina na ako nun. Baka may sakit ako. Pero ngayon, wala pa naman. Amen? Yung salita ng Diyos, huwag tayong magsasawa. Soul winning. Ganda yung topic sa diet ng Tuesday. Sana na kayo. Kung ano po, na-miss nyo, meron tayong sa YouTube doon. Naka-record. Paalala mo lang na yun, magaganoon to rin ako. Para malinaw. Ito itong recording devotion. Okay. So, ito na. Anong title naman natin ngayon? Title po natin ngayon is House of Prayer for All People. House of Prayer for All People. Sa Tagalog, bahay, hindi lang sambahan, bahay ng panalangin sa lahat ng tao. Hindi lang tao to. Pag silang people, kasi group of people yan eh.
At ang pinaka, mamaya makikita natin sinutukoy dito, pero madalas kino-quote to ng mga, kahit ako, di ba? Medyo. Pero ngayon, go-quote ko na rin, obseduhin ko. Pero yun ang sabi dyan eh. Kasi, ang subtitle pala natin is God's Universal Call for Inclusion. Alam niyo inclusion? Madalas gumagamit ngayon mga bakla eh. Kasi gusto nilang i-include sila. Of course, baliktad ano sila eh. Tawag dito. Ba't nga natin hindi sila in-include? Kala ko ba inclusion? May may exemption lagi. Kasi nga sila naman ang gumawa sarili nila nun eh. Huwag kayong papayag na kesyo pinanganak silang ganun. Kung pinanganak silang ganun at ang Diyos galit sa bakla tapos pinapatay yung bakla sa Bible, eh, anong sabihin nun? Sabihin, unrighteous ang Diyos. Hindi. So, ang conclusion natin doon, alam nyo naman dito to. So, sila yung may gawa sarili doon. Therefore, sila nag-exclude sa sarili nila. Amen? Pero aside from that, yung mga, tawag dito, mga exempted, mga exemption, lahat daw, sa church po, actually, pupunta tayo sa church eh. Kaya sa church, ang magandang church po, kahit saan, sa US kasi, alam nyo naman sa US, talagang, actually, sila nagpauso niyan eh. Alam nila yung kasi nga, nakita nila sa Bible yun eh. Ang Diyos gustong, yung ibang tao na gusto, pwede. Siyempre, merong rule, di ba? So, sa migration sa US, ang rule dyan, siyempre, nakakadagdag ka doon sa bansa na, hindi ka makasira. Kaya ini-interview po yan. Kaya matatawa ka naman kasi may mga tumatawid naman sa Mexico, di ba? Salamat sa Pilipinas, walang pumapasok dito kasi dito nga umaalis eh. Anyway, i-relate natin sa atin naman kung wala man mga itim dito, Mexicano, Espanyol, kaya mga Bisaya, Ilocano, di ba? So, ibig sabihin ko lang hanggang ito na yung ating ano yun. Inclusive tayo. Ibig sabihin, wala tayong pakialam kung saan ka nanggaling, mahirap, mayaman, bata, matanda, may ngipin na wala. Amen? Amen. Sino walang ngipin? Ibig sabihin, wala yun sa atin. Yung mga bababaw na gano'n. Basically, nabanggit ko na sa inyo, yung excluded sa atin, yung mga exempted sa Bible, mga reprobate. So, konti lang naman yung reprobate. Okay? So, basically, lahat tinatanggap sa church. Pero of course, ganun din. Meron ding mga certain rules dito na, siyempre, kailangan sumunod. Tulad yan, di ba? Baptize. Pag member ka, baptize. Ligtas, baptize. And then, pag hindi ka rin nakakasira ka din, meron din tinitiwalag. Pero bihirang-bihira naman yun. Okay? So, yun na. Yun ang pinaka-ano natin. Pero, importante ba yun? Importante yun eh, paano kung ikaw yung ano, di ba? Sinong ano dito, api-apihin? Sa school. Sinong binubuli dito? Taas kamay! Ano yan yung magtaas? Kilala ko naman kayo eh. So ako hindi naman ako bubuli dati masyado. Seryoso kasi ako, hindi ako... Pag inaasar ka, tingnan mo agad na masama. Huwag mong pakita sa kanilang okay yun. Yan ang mga style dyan. Amen? Mag-iilag na sa iyan. Anyway, pero to some degree, lahat tayo na bully, lahat tayo na parang exclude. So, yan ang pag-usapan natin. But anyway, itong first two verses, introduction natin ito. Sabi dyan, ano ulit title natin? House of Prayer for People, subtitles, God's Universal Call for Inclusion. Gusto ng Diyos, lahat ng klase ng tao. Hindi lahat ng tao, ha? Hindi rin reprobate, pero yung ayaw sa Diyos, ayaw salitaan ng Diyos, yung gusto niya, babaguhin niya yung church. Kung meron dito, basta dapat may drums tayo. Ay, nagdala ng marami. Hindi ikaw yung mag-ano dito. Okay? So, pero, basta willing ka sumunod, sa looban ng Diyos, malinaw naman yan. Hindi natin pipiliin ng kulay mo, ng height mo, ng kano kinikita mo. Okay? So, verse 1, sabi dyan, thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice. So, ini-instruct sila. Hindi po sinabi dito kung anong tao to. Kasi nga, lahat ng tao eh. Hindi lang po Udyo to. Pero again, parang nakafocus sa kanila eh. So, ang sinabi daw ng Panginoon, keep ye judgment. Ibig sabihin, panatilihin mo yung judgment. Kaya, ang uso ngayon po, huwag kang mag-judge, di ba? Kahit saan. Ganyan. Huwag kang mag-judge, huwag sabihin yung bakla, ganyan. Huwag sabihin yung mga ganyan, mayaman, ganyan.
Mga Amerikano ganyan. Hinuhusgahan lang natin, pero dapat tama. Kasi namin keep judgment, dapat nag-judge ka, pero tama. At pwede na sabihin yan, yung judgment ng Diyos, yung pinapanatili mo, hindi yung, alam mo namang sabi ng Bible, masama yan, tapos papapasukin. Gagawin. Okay? Keep judgment and do justice, di ganun din yun. Kung may kasalanan, di ba? Like sa sabi Solomon, pag may kasalanan, may parusa. Ngayon, kung maliliit na kasalanan lang yan, tulad yan, yung nabanggit kanina, yung iba daw, perfect sa memory verse, yung pala, tinutulungan lang. Mga ganun ba? So, hindi na natin pinalo, di ba? Sinabihan lang. Kasi yun lang naman yun eh. Hindi na natin pinipilit na torture na huwag ka na mag-church na. May justice pa rin. Ngayon, kung may talagang matindi, yan tinitiwalag. For myself, bakit daw dapat panatilihin yung judgment and justice? For my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. So again, parallel po yung come, revealed, darating, or maintindihan. Ano yung kaligtasan dito? Hindi lang sa kaluluwa yan, pero isa yun. Yun ang pinaka Tsaka righteousness, may kinalaman sa kaligtasan, di ba? Sino ba yung righteous, yung ligtas? Walang righteous, pastor. Kaso pwede kang gawing matuwid, no? Justified. Yan. Pag naligtas ka, dati hindi ka ligtas, nanampalataya ka sa Panginoon, yun lang ang requirement niya. Nanampalataya ka, tama, tumawag ka, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. So, magka-relate to. Ba't kailangan gawin? Parang mali ang basta kasi kailangan panatilihin yung judgment. Kasi gumawa ba ng mabuti? Wala naman sinabing gano'n eh. Pero dapat naintindihan mo yun. Kaya again, pag nag-soul winning tayo, pag di niya naintindihan, hindi natin pinapatanggap yun. Or may iba siyang paniniwala, hindi naman natagan yan eh. Kasi hindi siya umaayon dun sa judgment at justice ng Diyos. Kung sinabi mong, lahat ng tao dapat sa impyerno, hindi naman eh. Kung makunta ko na rin gano'n. Meron siya ibang paniniwala, so hindi natin mapatanggapin yan. Anyway, may gusto pa akong sabihin dito. Kaya sinabi yung keep judgment and do justice. Alam nyo ba yung mga madaling maligtas? Yung halos isang kalabit na lang? Anong klaseng tao yun? Nabanggit ko rin lagi sa Matthew, yung malapit sa, ano ba yung term doon? The kingdom of God is near, no? To him. And then sa Romans 10 din yan eh. Kaya sabi sa Matthew yung kalimutan ko yung term. Basta madaling maligtas. Kasi nga, hindi ka naman magdanakaw. Yung magdanakaw, hindi basta-basta, di ba, lalapitan mo ng Bible, tapos gustong-gusto niya. Hindi, takot yan eh. Defensive agad yan. Yung bakla, sorry. Yung mga gusto sa bakla, yung mga magdanakaw, mga karnal, mga naman yan, mga pride. Mahirap maligtas yan. Doon madali dapat, pero sino nagpahirap? Sila. Kaya yun po yun. Kaya magkaduksong yan. Pag ikaw yung keep judgment, do justice, yung salvation kasi ang dali lang, andyan eh, lapit na. Gandang i-discuss ito. Ano sabihin nung puntahan na nga natin? Hindi puntahan natin dati sa Romans 10, di ba? Paborito kasi yun eh. So, hindi mahirap mag-soul winning and maligtas din. Kasi nga, andyan na nga daw yun, andyan na. Kailangan lang ma-reveal. O paano yung malalaman? Siyempre, magpaka-humble ka rin, makinig ka. Amen? Amen. Tsaka ito, blessed is the man that do with this. Ano yung this? Yung binanggit kanina, keep judgment and justice. Bakit? And the Son of Man that layeth hold on it. So yung Son of Man, basically, tao. Though si Jesus ay tinatawag na Son of Man, ganoon din naman si Ezekiel, lahat tayo, Son of Man. Okay? So, sabi dyan, again, parallel tong blessed, and then, yung do it, ginagawa yun, at saka yung lay hold. Ibig sabihin, hindi mo lang basta ginagawa, kaligtasan yan, or righteousness yan, yan ang gusto ko. Yan, lay hold. Hawakan mo. That keep it, ito yung medyo pag-aaral natin. Ano yung sabihin ng Sabat? Ayan na naman, no? Babaran na naman yung Sabadista. Tayo, nagkikip ba kayo Sabat? Define Sabat muna. Ano yung sabihin ng Sabat? Sa Hebrew. Rest, okay? Basically, rest yun. Kaya sa Hebrews 4, hindi binanggit yung Sabat, pero yung bida doon, yung rest Sabat. Okay? So, pinagpala daw ngayon, yung gumagawa kanina, justice and judgment, at saka yung humahawak doon,
And then, medyo nilinaw niya pa yung mga napapanatili ng Sabbath from polluting it. So, yung Sabbath daw, hindi dapat napopollute o nababastos, nadudumihan. So, pag-usapan natin, ang sabihin sa Old Testament, isa nga yun sa mga talagang nung tinuro sa kanila ni Moses, ano niya na yan, di ba? Sa Bible quiz. Yung, kasasabi lang, ito ginagamit na ng mga Muslim, oh. Ito, pinatay ng Diyos yung nag-pick up lang na stick, masama ba yun? Kasasabi lang kanina, pag Sabado, walang magtatabaho. Kasi makapal mukha nun. Kaya pinatay po yun. So, alam nyo na, pinaparating natin dito, importante sa Diyos yung Sabat na yan. Ba't sa atin hindi importante? Importante yan. Ba't linggo kayo? Kasi, in-interpret po sa New Testament yung Sabat na hindi po yan yung ginagawa ng mga Hudyo. Ngayon, nung unang panahon, pwede na parang lagi sinasabi sa inyo, yung Old Testament nga, shadow of things to come. Sa Colossians and sa Hebrews din. Ibig sabihin, may tinuturo sa kanila dati na hindi ganun kalinaw, ginamit lang ng Diyos yung illustration na yun. Parang again, yung tabernacle. Grabe yung pagkakagawa doon. Talagang sukat, material, bandang uli, explain sa Bible, yung sa Hebrews. Yung pala ay shadow of things to come nga sa langit. Yung tamang tabernacle sa langit, dinidescribe doon si Jesus. Nakuha nyo? So, hindi, kahit yung mga bata lang, sabi sa inyo, tatay, ano yung sabihin ng dagat? Basta maraming tubig. So, ini-imagine sa utak niya, pero kahit anong imagine niya, hindi niya intindihan yun. Medyo lang, pero hindi pa rin. Unless makita niya. Kahit nga makita mo sa TV, iba pa rin yung experience pag nakita mo yung talagang dagat na naaamoy mo pa yung dagat di ba? Pati yung simoy ng hangin. Mupo ka nga dito. Nakilaki mo na Hawa ka pa Ano yung dito? Okay, so di ko na pupuntahan doon basta sa Hebrews 4. Yung Sabat, by the way, paano masabi, Pastor, na hindi yun yung ginagawa ng mga Hudyo na hindi sila magtatrabaho, hindi sila babiyahe ng malayo. Ano ba sabi doon? Pati yung mga alipin nyo, yung mga servants nyo, walang gagawin, pati hayop. Ang tinutukoy na, sabihin ko na kasi gusto yung aralin ng malinaw, di aralin nyo. Okay? Masasummarize natin kasi para lang makuha natin to. Ang tinutukoy sa Hebrews 4 na rest is kaligtasan po yun. Ganito yan, kaya pag kayo po ay, di ba, yung manampalataya lang yan Hindi ka gagawa. Anong kalaban ng totoong salvation? Gawa. Masama mong gumawa? O syempre hindi. Pero pag ang nautak mo na sa paggawa, dahil self-righteous ka, kailangan gumawa kasi para magmukhang magaling ako sa Diyos, maling-mali ka na. At ang daming nalilito doon, kaya galit din ng Diyos doon. Tayo din. Kahit pa i-veil nila yung sabihin, parang hindi naman work salvation yung yung magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Parang hindi gaano kahirap yun. Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, parang maligtas ka. Kaya mo yun? No. Ni-require ba ng Diyos yun? Nasabihin ng iba naman, yung iba naman is, pag wala kang ginagawang mabuti sa Diyos, di ka naglilingkod, di ka ligtas talaga. Ganon. Nanampalataya na ako, hindi. Parang di totoo Kasi hindi ka gumagawa. Dahil pag gumawa ka na mabuti, yun ang ebidensya na ligtas ka. Yun ang sabi ng mga false teacher. So galit din tayo doon. Galit din ng Diyos doon. Kasi nahaluan mo Hindi maliligtas yung tao pag ganon. Tandaan nyo kaya yun. Nabanggit ko na nga, yung rest, yung Sabat na tinutukoy sa New Testament at kahit sa Old Testament. Kasi nga, namulot din sila ng mana, di ba? Yung inano nyo, ba't inalaw silang mamulot? So, ibig sabihin, may ibang tinutukoy ang Diyos nung sinabi, puntahan na nga natin. Saglit lang kasi talagang dito yung context nito Okay? Especially yan. So, sabi niya, for His spake of certain place on the 7th day, anong utos sa 7th day? Actually, nung creation. Sabi dyan, and God did rest the 7th day from all His works. Ngayon, again, ang Diyos di nakapagod. So, kaya kung nag-iisip ka talaga, ba't sinabi yun? Ito na, in-explain na dito. Kasi nga, sabi dito,
Ang tinutukoy pala dyan, yung mga tao dapat pumasok sa Sabat. Pumasok sa kapahingahan. Malilito ka nga dito pag sinabing ano eh. Sabi ang mahaba tayo, pero basta sinasabi lang dito, yan, sabi yan. Meron dapat pumasok doon. At pero iba hindi nakapasok kasi hindi nanampalataya. So ibig sabihin, ang pagpasok sa pananampalataya. Okay, and then ito pa, meron pang nabanggit pa si Jesus dito, si Joshua to eh. Okay? For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken another day? Sa Tagalog, ang tinutukoy sa Bible, nakapasok na nga yung mga Israelite doon sa Promised Land, eh bakit pa may sinasabi pang rest na dapat nilang pasok? Eh nakapasok na nga sila. Guess nyo ba yun? So, kasi nga parang connotation ng iba, pag nakapasok sa kapahingahan, pag nakapasok na sila doon kasi wala nang gera, doon na sila, sa Promised Land na sila. Pero sinasabi sa Bible, hindi pa pala yun. Kaya sabi dito, there remaineth therefore a rest for the people of God. Okay? So, ano nga yun? Yung ating ano, anyway, ito to. There remaineth therefore, nabasa ko na yan. Ito. Let us labor therefore. Ito medyo oxymoron siya eh. Magtrabaho ka daw para makapasok ka sa kapahingahan. Ano yung sabihin nun? Obviously, hindi yan label na maghirap. Pero parang gano'n yung sabihin. Ano tuloy nito? Nag-aaral tayo paano maliligtas ang tao. Yun, pag-aralan mo yun. Minsan di madali yun eh. Kailangan mag-isip, kailangan mag-compare, kailangan mag-compare notes, kailangan magtanong, mag-isip. Okay? Ang kaligtasan pala, kapahingahan. So, yun nga, yung believe, manampalataya lang, dun mo i-rest yung iyong trust sa tagapagligtas. Gets? Pwede nyo i-review yan, kaya nandyan nyo sa ano. So, kaya balikan natin yung ating text ngayon. Kaya blessed is naman that keepeth the Sabbath from polluting it. So, wag mo nga hayaan yung gospel tayo po, lalo mga Baptist. Maniwala ka, mapapansin nyo yan. Kahit mahinang preacher, tangay na tangay yan. Ibig sabihin, hindi mawawala yan. Kahit pinakasimpleng Baptist preacher. Okay? Hindi natin yan kino-compromise kasi maniwala kayo, yan ang dyan tayo kilala. Amen? So, hindi dapat mapollute yan. Wag nyo nga hayaan na dagdagan yung katuruan sa kaligtasan. And keep it his hand from doing evil. Ayun na. So, pag ligtas ka na, gusto of course ng Diyos sa'yo, alam mong mali, wag mo nang gawin. Logical na yun. Okay? So, anyway, yung 1 and 2, introduction nga lang. So, medyo generic yan eh. Ayun ang gusto ng Diyos. Ngayon, from verse 3 to 8, dito na papasok yung ating tema. May particular na grupo ng taong tinutukoy. Okay, nabagit ko sa inyo sa introduction, di ba? Sino yan? Yung mga parang hindi sila included, yung medyo na-exclude. Sa panahon natin, sino yon? Again, wag mong bangla na sila nag-exclude sarili. Sino yung mga marginalized group? Kaya tawag nila sa US eh. So yung mga ano daw, basta hindi puti, tawag nila dyan, people of color. Eh sa mga Pilipino, wala naman sa atin yan dapat. No? Iba naman is may kapansanan, yan. Ano pa? Mga babae. Ganun yun eh. Kaya kawawa sa US, yung mga puting lalaki na mayaman. Parang sila yung inaano. Though, marami naman loko-loko na ganun din. Pero, anyway, kaya merong ginamit ang Diyos dito, dalawang klase ng tao na, again, marirelate mo dun sa mga na-exclude. Okay, dalawa. Una, ito. Neither let the son of the stranger. So, pansinin nyo, continuation yan. So, ang pinagpapala daw yung gumagawa ng mabuti, justice, judgment, yun, di pinupulit yung Sabat. Pero daw, neither let. Ibig sabihin, isang bagay ito na pinapanatili niya rin. In a negative sense, hindi niya hinahayaan na mangyari. Gets ba? So, ano to? Ito na nga. Yung son of the stranger, yun nga, pag sa son of the stranger, sinabi stranger, foreigner. Imagine nyo, meron dito si Cyrus, yung pinaka-foreigner natin ngayon. Tsaka naalala ko nila si Christian kasi
Di ba? Kahit paano kayo, may kapatid kayo dito. Di ba? Ito, may kapatid ka dito. No, magkakamag-anak nga ito eh. Si Christian, wala. Kaya ibuli na natin si Christian. Ganun ba gagawin natin? Yung sinasabi dito, hindi mo hahayaan nga yun eh. Hindi mo siya kakampi. Sinisiguraduhin mo na hindi siya. Kaya sabi kasi ganito, ito din nasa utak daw ng mga marginalized group. Ano daw? Huwag mo daw hayaan na magsabi sa kanyang sarili, tsaka sa Panginoon na, the Lord that utterly separated me from His people. Kabilang siya doon, pero, anong tawag sa atin dyan? Out of place. Outcast. Ito yung mga bata, yun ang out of place, di ba? OP, sa panahon namin. Ganun pa rin ba ngayon? Ganun pa rin. OP ako. Huwag mo daw hahayaan. Kasi sabi niya, parang hindi people of God yan, kayo na, yung mga anak ng Israelite, yan ang mga natural nandyan. Pero kahit sa Old Testament, gusto mo sumamba sa tunay na Diyos, kahit taga-Egypt ka, Pilipino ka, pumunta ka doon, sumamba ka sa Diyos, pwedeng-pwede. May batas sa kanilang gano'n, doon talaga, gano'n talaga kasi dapat. Naintindihan nyo? Inaano ko niya, pinupukpuk ko yan kasi maniwala kayo, meron ngayong mga grupo ng Kristiyano na impluwensya ng mga Hudyo, mga Judaizer, tinatawag natin. Na lagi special yung mga Hudyo. Anak ka ba ni ano? Pag minsan may claim name ka sa Bible na, ako yun eh, ako yung Israel ngayon. Hindi, anak ka ba ni ganyan? Ikaw, anak ka ba niyan? Hindi, kaya sila lang special. Parang sumasamba ka sa tunay na Diyos. Paano yun? Kulot ka, maitim ka, kung ano man yan. Hindi ganun ang Diyos. Ang Old Testament, ganun na. Huwag kayong hahayaan yung mga Judaizer na yan. Special yung Israel. Maling-mali yun. Kahit sino pa yan. Hindi ako papayag na... Kasi paulit-ulit ito. Nadaanan nga lang natin ito kay Isaiah 56 eh. Deuteronomy numbers pa lang, ganun na yun eh. Kasi pinag-aralan na dito sa Romans 9. Okay? So yun ha, so wag mo daw hahayaan na yung isang son of the stranger, pwedeng stranger din, kung sino man yan, na ma-OOP siya. At yung another set of people, yung eunuch. Ano yung eunuch? Ano yung eunuch? Eunuch. Yan. 3 klase po ang eunuch sa Bible. Alam niyo yan sa Romans din yan, no? So yung pwedeng kinapon, pwedeng na Daniel, inalisan ng katapatan at kapangyarihan, no? Ability na magkaanak kasi inalis eh. Hindi niyo ba yan, mga bata? Ikaw, Peter, naintindihan mo na yun? Hindi pa. Ngayon, huwag yun ang alamin muna. Basta yun, inaalis. Pero yung ano yung dalawang klase, no? Yung eunuch daw na sarili niya. Ibig sabihin, kahit meron siya, ayaw niya mag-asawa. Pwede rin naman, ginawa siyang gano'n na ibang tao. Okay? But anyway, itong mga to, kasi nga po, maniwala kayo ito, mabanggit na may anak dito eh. Okay? Nakikinig ba kayo, mga bata? Bata pa kayo, plano na kayo, mas maganda, may asawa at anak. Amen? Masaya yon. Kayo matatakot. Alala ko tayo sa office, natanong ako eh. Kasi bago yung boss namin. Sige. Oh, kamusta kayo? Ano? Ilang anak mo? Karamihan ng mga kasama ko, binata. 2 yung pinakamarami. Yung tinanong ako, 4 po. Pag gano'n nyo. Madami na ba yung 4? Kasi nga iba gano'n. Natawa si Ate Marge. Kasi nga, ang tao minsan takot. Yung masaya yan, amen? Imagine nyo bang wala akong Stephen, Peter, Aiden. Sino ba ako? Yan. So, kaya, yung mga eunuch, isa rin sila parang etchepuera. Kasi lahat may anak, kasi ikaw wala. So, ganun din naman. Kung talagang wala, alam mo na. Either nawala siya ng abilidad, single pa, wala nagkamali. Alam niyo na yun. Huwag niyo masyadong laitin. Amen? Meron kaming friends sa Facebook na ganun eh. Kasi nga, di ba rin mga minsan maaalis, di ba? Oh, kamusta? May asawa sila kaso hindi nanganak. Parang nape-pressure naman. Ano? Wala ba yung anak? Kaya nagsulat siya ng mahabang article. Sabi niya, alam niyo ba na masakit sa amin yun? Masakit yun.
Lalo pag alam mo na, ulit-ulitin mo pa. Pero yun nga kasi minsan di maaalis yun. Kasi nga, normally, ang tao, ang gusto natin may anak. Pero ito nga, kung sakali may ganun sa atin, anong gagawin mo? Huwag mo ring huwag mo hayaan mo OP, men. Amaya, pupunta tayo doon, soul winning na naman. Parang last time. Men, ano daw yung madalas sinasabi ng stranger? Separated. Yung ano naman, yung no? Ang tindi, no? Sabi? I am a dry tree. Anong kawawa na ikaw naman. Bahala ka dyan, pag-usapan pa natin. Kamusta ba? Wala mag-asawa, mga ganunin mo pa. Minsan okay lang biruan yan ha, pero pansinin mo, minsan naiiyak na sa tayo doon, may mga ginasa din na ganyan, kasi nga, ganun Pero, again, i-spiritualize natin ito, may application ito, okay? Bakit daw? For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbath, yun kung eunuch ka, pero you keep your Sabbath, ibig sabihin, tama ka sa kaligtasan, basically, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, okay? And choose the things that please me, and take hold of my covenant. So, parang kawawa siya, pero sumusunod sa Diyos, ano mangyayari? Even unto them will I give in mine house. Sabihin nyo, isa yung mayaman to. May blessing. Okay, hindi sinabing ano. Pero, in-illustrate ng Diyos, parang ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng bahay. Alam niyo ng bahay ng Diyos, di ba? Alam, buod sa ligtas yan. Ano pa? Pati sa walls, a place. Ano yun? Ano bang ilalagay sa walls? Ano ba, di ba? Sinasabit niyo yung, ano niyo, mga medal, kung ano man yun. Sino kanina ba pumunta last time? Sa office mate ko pala, no? Nakalagay lahat yung ano nila mga grad diploma. So, lalagyan ka raw ng gano'n ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang, wala kang kwenta. So, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Talo mo pa yung minsan maraming anak. Parang ganyan yung tema last time, di ba? And then, ano sabi dyan? And a name better than sons and daughters. Kasi ganyan nga po yung pag may anak ka, tinitingnan mo na, ito yung magmamana ng aking, kung meron ka magpapamana, di ba? Pero minsan kahit wala kayong pera, yung aking pangalan, yung aking gawain, yung aking, di ba? Kunwari, magaling ka kunwari saan? Sa boxing kunwari. Ito na yung next na champion, mga ganun yan Huwag na yung boxing Pero ganun ang tingin namin sa inyong mga anak. Amen? Nakikinig ba kayo? Ngayon tayo mga magulang, kita natin sa kanila yon. Importante sila kasi sila yung magpapatuloy ng ating pangalan. Alala ko si Absalom tapos ko lang Napansin ko daw, may anak ba si Absalom? Wala. Sabi na una, meron. They have 3 sons and 1 daughter. Kaya nabasa ko Anyway, siguro namatay na before siya. Hindi natin alam. Pero nung bandang huli, sabi, wala siya. Kasi sabi doon, walang magmamana ng kanyang pangalan tsaka yung kanyang heritage. Kaya nagpatayo na lang siya ng ano man yung pinatayo niya, tower ba yun? Ang hirap nung ganun. Medyo mayaman kasi nung magamana ng kayamanan mo. Kanino? Gobyerno. Patay. Kaya iba, bibigay na lang sa kami mga mag-anak. Ang hirap, di ba? Pinagpundaran mo yung ilang taon. Yan. Pero, paano pag wala kang anak? Ayan nga sabi ang bibigay ko sa kanya, mas magandang pangalan pa. Ibig sabihin, meron kang heritage pa. Again, lagi sasabi kasi yung partner ko dati sa Solvini sa Daidum, si Kuya Adonis. Kuya Adonis tsaka si Deson. Walang anak po yun. Wala hindi magkaanak In-encourage ko lang kasi siya soul winner. Mas marami ka pang anak ba doon sa Amen? Amen. Kung kaya nyo magkaanak, huwag namang basta mag-soul winning na. Ang ganda dalawa pareho, di ba? May anak ka na, may na-soul win ka pa. At kung di na-soul win, naturuan, na-disciple, parang anak mo yun. Better yun. Better name. A name better than sons and daughters. Amen? Pangarap ba kayo sa anak nyo? Anong pangarap niyo sa anak nyo? Soul winner. Kung kaya din, maging engineer. Sipin, gusto niya doktor Sabi ko, pag-try niya, magkaroon tayo ng pera. Si Peter, IT rin to. Ano naman yan? May mga pangarap tayo dyan Kaya tinuturuan natin.
Pag wala kang anak, pwede ka kaya sa church hindi ka mawala ng mag-anak dito. Amen? The best po tong institution na to, maniwala kayo. Kung wala talaga, ang daming pwedeng tulungan dyan. Amen? And I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Si Daniel lang, eunuch yun, di ba? Wala siyang anak. Pero, immortal ang pangalan niya. Kasi grabe yung ginawa niya, naglingkod sa Diyos. Amen? Ganon din tayo. Lalo ngayon, lahat na ng tao nasa Wikipedia na, pero hindi pa rin lahat eh. Pag nawala sa inyo, lalagay ko yung pangalan niyo doon. Amen? Madali lang naman yun, sinasubmit lang yun. Ako, wag na. Tuloy. And also the sons of the stranger. Oh, binalikan niya yung sons of the stranger. Ano naman sa kanya? Ano bang frustration ng stranger? Yun nga, para siyang OP. Sabi dyan, that join themselves to the Lord, to serve Him, and to love the name of the Lord, to be His servant. Everyone that keepeth the Sabbath na naman, from polluting it, and take hold of... Anong bibigay sa kanila? Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in the house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. Kasi po may idea po sa Bible, kahit saan sa atin eh. Kahit nag-offer ka, hindi ka tanggap-tanggap. Ano sabihin no? Wala lang, parang wala lang sa Diyos. Kasi pag ginawa mo kasi wala sa puso, iba yung motibo mo, ganun po yan. Lalo sa aming mga pastor po, ang ano namin is yung siyempre gusto namin mag-succeed, no? Hindi yung mga tao nawawala, hindi natututo, something. Medyo ano kami dyan, particular kami dyan. Napansin nyo naman siguro yun. So, ano daw yung mga bibigyan ng Diyos sa mga sons of the stranger na naglilingkod, ha? Makita nyo yun, hindi lang basta ano ka, eunuch or son of the stranger ka. Gusto mo, maglingkod ka rin. Amen? Yung ano yung I will be, pwedeng kaligtasan to eh. Eh, ligtas naman eh. Pero, ano yung mga dagdag dyan sa kaligtasan? Of course, masaya. Amen? Merong mga tao po kahit nasa church na hindi masaya. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sino hindi masaya sa church? Yung masaya eh, pero yung pag ano ka, disobedient ka, kayo laging sa pool, pwede ka na magbago, di ba? Ayaw mo sumunod, hindi ka masaya. Kaya sabi dito, ito eunuch na, tsaka yung son of the stranger na. Yung isa sa church, kahit sa anak pa ng pastor, ganun. Yun ang masaklap, di ba? Dapat ikaw yung pinakamasaya. Si John Anderson, nagwala pa. Ay, mga kwentuhan ng pastor, ganun eh. Nakakalungkot. Ano ba yun? Hindi rin lahat ganun. Yung iba, talagang pinagpala. Sabi dyan, masaya in my house of prayer. So, included siya. Hindi lang siya basta extra. Amen? May maganda kang ginagampanan at positive. Nagagamit ka ng Diyos. Ano pa? Their burnt offerings and sacrifices. Inabanggit ko kanina, iba dyan, hindi na-accept. Alam nyo, kailangan si Elijah, di ba? Tsaka si Solomon. Yung mga sign yan, pag tinanggap talaga, lalo kay Elijah, sabi niya, Lord, i-consume mo to ng apoy. Talagang far from heaven. Talagang pinakita ng Diyos yung contrast kay Baal, tsaka kay Elijah, tsaka sa Diyos. Darating po sa panahon nyo yan. Kailan darating sa panahon nyo yan? Alam nyo, kaya hindi, napansin ko na kahit sa church ganun eh. May mga naglingkod sa Diyos ng matagal na panahon, siyempre ang ina-expect mo, may blessing din. Amen? Yung iba't bakit parang wala? Even worse, mawawala pa sa church. Nasaan na yun? Anong nangyari? Palagay nyo, ang lungkot nun, di ba? Kasi madalas, sila yung problema. Hindi naman pwedeng, yung kilala kong gano'n, parang tinuturo ibang tao eh. Kasi siya ganyan, kasi siya ganyan, kasi siya ganyan. Siyempre ako hindi ako masalita eh. Go-observe lang ako. Isip-isip ko, ikaw yung may problema eh. Madalas ay hindi, ganun. So pag tinanggap ng Diyos yung offering mo, ano mangyayari doon? Blessing yun. Hindi yung hintay ka lang ng hintay.
puro bunganga ka lang. Puro, pinagpala ko dahil... Isa kahit di mo sabihin pinagpala si kapatid. Hindi mo na kayang sabihin, pinagpala ako. Ito nga pala, Facebook ka pa. Facebook, blessing. Yung madalas magano sa Facebook, hindi lagi Huwag niyo ibablock Kaya mga gano'n, nabanggit ko sa inyo yung aking kaibigan, di ba? Talaga, ikaw na ang partner, binigay sa akin ng Diyos. Huli, nag-iwanan Okay. For mine house shall be called, ito na nga. Kaya nabanggit dito, for mine house shall be called a house of prayer for all people. Kaya pag ikaw yung tipong, si Peter, ako dito, anak kong pastor yung lalokohin. Ikaw pa yung ikaw yung sinasabihan dito, di ba? Huwag mo nga hayaan yung mga kung sino man dyan kasi lahat itong bahay-sambahan, bahay panalangin, sa lahat yan. Huwag nga sabihin, maputi ako, straight ang buhok ko, matangkad ako, college graduate ako. Wala sinabing ganun, sa lahat yan. Amen. Ang hirap i-emphasize. Pero sa panahon kasi natin, sa Pilipino, hindi masyadong yan. Pero hindi rin, meron, napansin iba naman, mga pag dumami na yung professional, dahil doon kasi medyo marami na rin ganun Kasi mga ilang taon na rin Ngayon, pag laki-laki mga professional na kayo karamihan. Meron dito tayong bisita na professional driver lang. Anong gagawin nyo? Kung gusto nyo pagpapalain kung susunod kayo dito, huwag nyo itchapwera, amen? Yung mga ganun. Sama-sama yan. Pag sila yung sama-sama, yabang Sa church, hindi tayo pinipilit na maisama sa lahat, pero at least wala kang kaaway, sana. Huwag mo yayabangan, wala kang kaya. Hanggat maaari tutulungan mo lahat. Amen? Ganun tayo sa church. Napakaganda nun. Yan ang sinasabi dito. Never tayo magiging ngayon. Mga Pilipino kasi hindi naman tayo racist Pero meron din. Ako, nasasabihan ako dati. Ang itim ko daw, di naman. Bata pa kami mga ano naman. Buti na lang nauso si Richard Gomez. Natutawan-tuwa ako nun. Hindi laging si Gabi. Nauso pa si Duterte. Anyway, yan. So, sa lahat yan, tandaan nyo po yan. So, huwag tayong maging racist. At iba naman is, hindi lang racist. Yun nga, paanong tawag doon pag gano'n? Kami mga professional. Sa church daw sa Ecclesia daw ni Abante may Millionaires Club, andyan yan, Pag hindi ka millionaire, huwag kang upo dito. Tama ba yun? Gusto nga yung mga nasa una, yung mga bisita, di ba? Pastor dito, ganun. Para makatutukan. Hindi ganun. Ano pa? Baka may, alam mo na, mga maputi, maitim. Bakit dito, hindi pwede yun. Alam niyo na bakit, di ba? Ano pa? May Sir Albi, ganyan kami. Ano pa? Pastor Jun, yan. Ano pa yung mga grupo-grupo? Pagaling, professional. Ano ba? Yung mga binata naman, yung mga binata, di na nakikisama doon sa mga matanda. Kaya nga pinagsama-sama tayo dito, ako marami natutunan sa mga matanda doon sa Daiden. Nasama ako kasi kuwan kami wala akong ibang kasama Hindi puro mga oldies din. Sinaga ako, nakakatawa din nakakatawa naman pala itong mga to. Sila nga yung mga, makuwela doon Palibasa kasi ako ganyan lang ako Sila yung makuwela doon. Yan, sila Tatay Pilo, Tatay Eddie, Tatay Hindi na nakaka-church yun Tandaan na kasi. Sino yun? Base. Tatay basta yun. Hindi na nga Hindi na nakakita. Tandaan na yun. Kalimutan ko na. Amen? Kami yung grupo ng mga ganda. Tumabi kayo dyan. Mga sexy kami, kayo mataba. Pabebe. Mga kikay. Hindi uso sa atin yan. Amen? Walang pinag-aralan. Ano ba yan? Mga bungi. Dito kayo. Dito.
Subukan natin. Tuloy ko lang to. Lahat. The Lord God which gathered the outcasts of Israel saith, ang Diyos daw ang nagsasabi, yet will I gather others with him, to him, sorry. Ulitin ko, the Lord God which gathered the outcasts of Israel saith, yet will I gather others to him beside those that are gathered unto him. Sabihin ng Diyos kasi ganyan nga. Kaya title natin is Inclusion, no? God's Universal Call for Inclusion. Gusto niya, again, may abang lagi, pero lahat, no? Wala kang pakialam kung Chinese ka man, Indiano ka man. Sa amin, dahil Indiano eh. Dati hindi ako sa Indiano kasi nga, pag nakakita ng Indiano, mga ano yun, Bombay yun, mga nagpapautang eh. Pagpasok sa opisina po, nung nalipat kami. Dapat wag kang ngayon, nalala ko talaga, may mga office mate kami na open doon eh. Ba't puro mga Indiano dito? Sa kumpanya kasi, nauna yung India sa amin. Sa company, worldwide kasi yun. So, pinag-mature yung nila doon eh. Tanggapin natin, ibang mga boss, yun, pinakalipat dito. Sila yung boss. Okay lang, gawin nila yung tama. Wag mo sabihin, dapat nasa Pilipinas tayo, dapat ganyan. Para kang niyan eh. Ganun talaga. Ngayon, ganun din dito, sa church pa lang. Nalala ko si Pastor, sabi niya, parang ako yata yung bago nun eh. Kaya, di ko alam, hindi sinabi. Pero sabi ko, okay mo insecure dito, pag may bago dito, mas pogi sa inyo, ganyan. Hindi naman sinabing ako yun, pero parang ako yun. Pero ganun talaga eh, men. Yan, dumating sino bang bago dito? Yan, sinasanda ang bago ngayon eh, men. Huwag naman ma-insecure sila Jana eh, men. Yan, bago sina Mark, oh. Huwag naman ma-insecure si Joshua. Bayaan mo lang, di ba? Lumago sila, matuwa ka nga pag may bago. Ang kung ikaw lumalago, gusto mo, ikaw, ganun din sila. Kaya tulungan mo sila, kasi alam mo, hindi madali yan eh. Diba, si Christian, lalo si Christian dati, wala. Kaya ngayon, dito niya natagpuan yung bahay niya, amen? Ayaw nang umalis eh. Tayo na nga nagpapaalis sa kanya. Ba't? Pahinga ka naman. Aral ka naman, bira ka naman. Laman church ka na eh. Okay, tuloy ko lang ha. Sabi dyan. Yan, so ang gusto ng Diyos, natandiyan nyo ba? Ang gusto ng Diyos, pag ganun. Kasi marami rin aalis, hindi umalis sila. Pero naiipon kasi sa church ngayon, yung mga sumusunod sa Diyos. Yung binabanggit kanina. Judgment, justice, hindi pinupulit yung ganun po ang church. Okay? Ayun na po yung Pero itong 9 to 12, medyo iba to. Negative. Okay, tapusin muna natin and then i-relate natin paano naging relation ito sa whole chapter. Okay? So biglang, all ye beasts of the field, come to devour ye. All ye beasts in the forest. So ba't naging in-address niya yung mga hayop? Obviously, hindi hayop yan. Mga mukhang hayop. Ito, sabi niya, his watchmen are blind. They are all ignorant. Mga negative to eh. Blind, ignorant, dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Walang kwenta. Tulog ng tulog, higa ng higa. Yea, they are greedy dogs, which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. So walang pangunawa, matakaw. They look on their own way, makasarili. Every one of his gain, for his gain, from his quarter. Kanya-kanyang quarter. Ibig sabihin, may tawag sa amin dyan, mga kanya-kanyang teritoryo. Yan, ganyan yan. Di ba? So, di na mapakilaman sa iba, pero teritoryo ko to, akong bida dito. Sino kaya itong tinutukoy dito sa palagay nyo? Tapusin ko lang. Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink. Mga lasinggero. And tomorrow shall be as this day, and much more abundant. Party, everyday party. Sino kaya mga tao to? Parang parang random, biglang pinasok dun eh. Sino ba tong mga beast dog na to na blind? Biglang gano'n. Kung sino man yan. Pero, i-relate natin dito sa ating chapter. Kasi pasok po yan eh.
Sino yung una yung bida dito? Siyempre sumusunod sa Diyos. Pero from 3 to 8, tinuko yung mga outcast, di ba? Eh, sino ngayon yung mga dogs dito? Yung mga kalaban. Sino yung kalaban? Sino yung kalaban ng mga nag-i-include? Kaya tinuro ka ngayon na wala tayong pakain. Sabi ko na eh. Sino ba yung mayayabang na yan? Yung sila-sila lang lagi yung importante. Marami pwede tayong sabihin dyan, mga elitista, di ba? Pero dito kasi yung Hudyo talaga to eh. Mga Hudyo to eh. Kasi ganyan yan hanggang pagdating sa panahon ni Jesus, ganun ang tingin nila sa sarili nila. At sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyanong ganun din. Tingnan nyo yung mga Facebook na yung mga friends yung Kristiyano. Kung may nakalagay dyan, I stand with Israel, yung mga ganun. May iba naloko lang yung iba. Okay, huwag nyo namang ano yan. Pero tanongin mo, ano mo? May pastor ako tinanong na ganun eh. Kagalang-galang na pastor yun. Tinatanong ko lang kasi, hindi ko. So, nagsabihin yan. Nagalit na eh. Hindi ko alam kasi nga siguro, mga fanatic na sa Israel eh. So, sabihin gano'n, alam mo ba nangyayari doon? Ba't nag-rebel? Pareho naman silang wicked, Muslim, Hudyo, pareho lang po yan. Ang gugulo yan eh. Pareho mga false faith yan eh. Paggulo po yan sa Christianity. Ba't kakakampi ka doon sa isa? Yan tanong. Amen? Amen. Ngayon, pwede natin apply din sa ibang bagay, pero nabanggit ko lang yung mga Hudyo. Mga Hudyo ngayon na hindi naniniwala kay Jesus. Special na special ang tingin nila sa sarili nila. Huwag nang gagayahin yun. Eh, ikaw na yung mga Kristiyano. Hindi rin. By, ano pa rin tayo eh. By belief, of course, yung kaligtasan, faith alone. Pero yung ibang bagay, rewards, siyempre, yan, gawa, yan. So, yun nga, kung anak ko man to, si anak ko to, si Peter, eh si Prince, eh, mas masipag, kunwari lang ha, yung anak ko, tanghaling gumising, bababa na lang, nalilate pa. Eh si Prince, gising na maaga, kasama pa sa halahala, eh natuwa ako kay Prince. O, dapat lang, di ba? Hindi, anak ko yan, huwag nyo ano yan ha. Yan ang next na pastor ha. Kasi anak ko yan. Tama ba yun? Nakikita niyo yung point ko dito? So, patas-patas ang Diyos. Hindi dahil anak ka ni ganyan, ganyan. Sinong ayaw sa ganun? Ayun nga, yung mga, alam niyo, tinatawag na, sa politiko ngayon, ilan na, puro Marcos na, tsaka puro, ang tawag po dyan ay, dynasty, ano ba yun? Nepotism ang tawag po doon. Nepotism. Ibig sabihin, ng next na presidente, Duterte na naman. O, ganun pa. Lalo San Mateo, ano sino na. Kahit paano, nagpalito dati si ano yun. Ganun, Diaz nga, tuloy-tuloy na. Nepotism tawag doon. Ikaw yung naghahari, ikaw yung nag-reign, tapos sunod yung anak mo naman. Monarchy na yon. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Bakit? Kasi nga, hindi naman yung anak mo, siya yung dapat kasi siya yung magaling dahil anak mo lang eh. Ngayon, magaling talaga anak mo, di ba? Ulitin ko lang sa iba, hindi nyo alam, dito sa church, ang policy natin, hindi pwede magpastor yung mga anak ko. Ba't ganun? Gusto nila magpastor, sa iba sila. Kasi anong nangyayari nun, para silang yun nga, parang ang nepotism nga tawag dun eh. Siya ang dapat kasi siya yung anak. Ngayon, wala na ako, nasa inyo na yun. Amen? Wala na kayo doon. Pero, hindi natin gusto mangyari yun. Ayun, so malinaw po yan na ang gusto ng Diyos, universal call for inclusion. So never kayong, kaya ina-apply din natin yung mga ganyang policy. Kasi yun ang nakikita sa Bible eh. Kahit po yung nanguna sa Israel, hindi naman lahat Juda eh. Yung simula sa Kings, puro Juda na. Pero before yun, mga judges noon, nagre-raise siya ng mga judges. Amen? Nag-aralan namin yung nabad dyan eh. Pag tinignan mo, minap mo yun, halos umikot lahat yun sa buong tribe. May Benjamites, mayroong Danites ata, wala eh. No? Malala, pero may Ephraim, may Manase. So, kasi ang Diyos ay hindi nagtatangi nang walang kwenta ha. Pero namimili rin siya pag nagtapat.
Pero hindi yung pinipili ng Diyos yung dahil anak na ganyan, kapatid ka na ganyan. Hindi gano'n ng Diyos. So, ang ganda, di ba? Ang gandang policy yan sa church. So, ganyan na tayo, ha? Huwag tayong mag-echepwera dito dahil lang maitim, dahil lang probinsyano. Si AJ nga, di ba? Parang nahirapan mag-Tagalog, di ba? Pero sa akin, mag-train ka. Walang ano dyan, walang kaso dyan. Niwala ka. Yung nga gusto ko, from ground up, pag natuto ka talaga, ang ganda na, ang ganda testimony na. Ang title natin? House of Prayer for All People. House of Prayer for All People. Subtitle, God's Universal Call for Inclusion. So, sana makuha natin. Ngayon, sa lipunan natin, medyo nakukuha yung kaso minsan sumobra na eh. Recently, ganyan nangyari sa US. Ginawa na sobrahan naman. Kasi napansin nila, karamihan ng gumag-graduate sa college, mga puti sa mayaman. Yung mga itim, hindi makapasok. Dapat balance natin. Pati mga babae din, ganun din. Sa amin, sa office namin, ganun. Ba't mas marami pa kay Jamie, di ba? Ba't puro lalaki dito? Malamang, syempre, mga babae. Anong tinatarget niya? Maging housewife, di ba? Maramihan, ha? Pero tayo, alam niyo naman dito tayo, di ba? Yan ang ating ideal setup sa pamilya. Okay, again, di pinipilit, pero yun ang ideal. Eh, ganun talaga mangyayari. Eh, pati military ngayon, yung mga babae may gustong patunayan. Ewan ko. Eh, ngayon, pati mga bakla ngayon. So, ang ginawa nila, para mabalance yan, dapat, ito maputi, ito maitim, lang. Ang gagawin nila, kahit hindi nakapasa to, nasa 40 lang, okay na yan para mabalance kasi walang ibang pumasang itim. Tama ba yun? Kung nasobrahan naman, hindi tayo ganun. Amen? Kaya nga standard yun, depende kung saan ka pumapasok. Kung kailangan technical yan, marunong ka talaga. Pag lakas naman, dapat malakas ka talaga. Pero mo, sundalo, babae. Kaya tawanan yung mga yung kay truck, babae. Pero ang liit-liit ng babae. Bodyguard siya. May mga tawa. Ang liit mo eh. Hindi naman sila dinidiscriminate eh. Kahit smooth sa kanya, pag sinabi yung babae ka sa bahay ka, discriminate mo naman eh. Yun ang sinasabi kong ideal nga. Hindi naman ideal, yun the best. Kung kaya mo ng ganun setup, yun ang nire-recommend ng Bible, tsaka ang pastor nyo kasi yun ang masayang bahay, tahanan. Ideal setup. Ngayon, mas magaling ka, di gawin mo yung gusto mo. Handa mo yung sarili mo. Amen? Meron ba ako na-exclude? Eh, basta para yung mga mayaman, yan sila hindi ina-exclude eh. Minsan, ina-exclude nyo rin, minsan eh. Kaya sinabi sa 1 Timothy 6, naalala nyo yun? Oh. Let them that are rich in this world, ano yung sabi doon? Charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, nor trust in uncertain riches. So, sabihin, pag mayaman ko na, si Christian mayaman, huwag mong sabihin, uy, mayaman niya, huwag mo nang pagwalisin. Ay, huwag mo nang pag-soul winning, makakabigay na lang siya. In-exclude mo rin siya sa blessing. Tandaan niyo, huwag nating, gawing special naman. Kailangan niyang makihulubilo nga eh. Tapos, kaya mo siya magaganda yung mga bata, walang yan eh. May mga anak ko sinasanay kayo, di ko sinasanay na huwag may kisama dyan, huwag katatabi dyan. Bahala sila. Maganda nga yung makisama sila eh. Amen? Ayan. So, sige. So, ganyan po ang Diyos, na tunay na Diyos. Kung may exclude man siya, yung mga reprobate, pero tayo, sa church, tulungan natin yung mga baguhan especially. Amen? Tulad niya, si Cyrus, nag-iisip pa lang, parang gusto ko mag-church dito kasi walang drums. Parang tama yun. Tulungan nyo, hindi yung, di ba? Kasi ako, natulungan din po lang ako. Alala ko nung pagbago ka, talagang nakikiramdam mo eh. Tsaka yung si Pastor, yun, siya rin talaga yung mag-ano dyan. Ramdam niya yan eh. Kaya,
yun, inaano din ako dati, usamahan niya, kausapin niya yan. Ngayon, para hindi siya ma-OP. Kasi ang hero, pamilya tayo dito eh. Maganda rin naman yun, pero walang OP. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Again, napakalinaw ng prinsipyo dito, Panginoon. Kayo nagsabi, let not them na makapagsabi sila ng hindi sila included, Panginoon. I pray, yan po ay take namin seriously, Panginoon, dahil kami rin naman, maalala namin ng mga panahon na kami po hindi pa masyadong kilala sa church, hindi pa talaga. Kami po, bilang sa pag-ibig niyo, Panginoon, at provision, ginamit niyo yung mga lingkod ng Diyos, mga anak niyo, Panginoon, para kami na-plug in, Panginoon, na-include, Panginoon, sa inyong people, Panginoon, sa church. I pray na napakasaya ng na-include, Panginoon. Hindi masaya yung out of place. So, hayaan po namin na kayo po ay baita sa aming kalagitnaan, in that kayo po yung mga ating marginalized people, Panginoon, ay actually may taas pa nga po sa sakto lang. I mean, equal, Panginoon. Kung ano man yung babae, lalaki, pinag-aralan wala, Panginoon, napakalino ng kalooban. Lahat ay gusto magkaroon ng opportunity. Makita rin namin yan sa mga bansa na in-apply yan, Panginoon. Pinagpala niyo sila. Maganda pala yung ganun. Yung inclusive, Panginoon, society again. Yung tamang inclusiveness. So, I pray. Yung pala sa church na to, Lord, maintindihan namin yan. May institute na dito yan. Maintindihan ng lahat yan. Hindi kami nagtatangi sa mga bagay, Panginoon, na walang mababaw naman, like race, economic status, nag-aralan. But tingnan namin yung talagang taas namin or pagbasihan namin acceptance, kagaya nyo rin. Kung kami po ay nagtatapat sa inyo, hindi kami sinungaling, hindi kami nagnanakaw. Yun yung itaas namin dito, Panginoon, pagkatiwalaan. Therefore, pagkatiwalaan nyo rin yung ministry, Panginoon. Bawat isa sa amin. Lang po, Lord, Panginoon, hindi kayo po ulit mataas sa amin, lagit na, lagi kayong nag-aaral, kayo po lagi nasa puso't isipan namin, kayo po dadirect ng aming gagawin sa buhay. Lang po, Lord, kayo magpala. The rest of the week, balik nyo, Lord, kami sa next service, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.